Mga ka-Republic, isang malaking panalo rin para sa Barangay Ginebra ang pagwawagi ng SMB laban sa Meralco kagabi. Insurance policy ang napasakamay ng Gin Kings nang dumaos-dos ang Bolt sa 5-3 win-loss record. In effect ay lumayo ang agwat ng pinakamalapit na kupunang naghahabol sa pwesto sa team standings na mga bataan ni Team Cone. Nasa bahay lang ang mga mag-aalak pero parang nanalo na rin sila sa pagwawagi ng San Miguel. Mamaya maghaharap naman ang Rain or Shine at ang NLEX. Kapag nanalo ang Road Warriors, magiging mas maluwag ang daan ng Gin Kings para puntiryahin ang number 1 spot. Kung ang Elasto Painters naman ang mangingibabaw, hihilahin nito pataas sa team standings ang mga mag-aalak. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, 2 araw na lang at haharapin na ng Barangay Ginebra ang Meralco. Crucial ito para sa Gin Kings dahil ito ang una sa natitira nilang 3 laban na magtatakda ng kanilang magiging posisyon sa top 4. Kagabi kahit nasa bahay lang ay parang nanalo rin ang mga mag-aalak ng pataubin ng SMB ang Bolts. Mainit sana ang umpisa ng mga bataan ni Luigi Trillo ngunit hindi ito na-sustain ng kupunan. Lumamang agad sila ng 17 points midway through the first quarter, 19-2, ngunit unti-unting natunaw ang lamang na ito sa pagtakbo ng laban. Isang malaking disgrasya sana para sa San Miguel kung nagtuloy-tuloy ang flat na laro nila. Sa halip na 5-5 win-loss record, magiging 4-6 sana ang kanilang kartada, abot kamay lang ng mga kupunang nagsisikap na makapasok sa Magic 8. Anyway, naging malaking advantage din para sa Ginebra ang panalong iyon ng SMB kagabi. Dumaos-dos nga ang Bolt sa number 5. At sa May 1, may pagkakataon ng Gin Kings na itulak pa pababa ang Meralco kung magagawa nilang lockdown din ang mga ito. Sabi ng mga analyst, ang sagupaan Ginebra Meralco ay magtatakda kung safe na bang maibubulsa ng mga mag-aalak ang isa sa 4 na twice to beat bonus. Sa ngayon ay mas fluid ang laro ng Gin Kings. Kapag nasa momentum ang mga bataan ni Team Cone ay nahihirapan ng kahit sinong team na pigilan sila. At ang Brownlee factor. Sa mga dikitang laban, si Justin Brownlee ang pinaka-reliable na closer. Ngunit hindi rin naman natin pwedeng i-underestimate ang Meralco. Sila ay dati ring All-Filipino champion. Ibig sabihin, malakas din ang kanilang mga locals. At ngayon ay mayroon pa silang 7-footer na import sa katauhan ni Marvin Jones. Kung pagkukumparahin ang stats average ng 2 import, lamang si Brownlee sa scoring department, 31.6. 24.4 naman si Marvin Jones. Pero mas angat ang rebound si Jones, 11.5, samantalang si JB, 8.8 lang. Pero ang advantage ng Ginebra import ay ang kanyang pagiging versatile. Nakagagawa siya ng paraan para lalo pang gumanda ang laro ni na RJ Abarrientos at Scottie Thompson. Ang edge naman ni Jones ay ang kanyang pagiging matibay na pader sa loob. Sa kanyang height na 7-footer, nahihirapan ang mga kalaban na pasukin ang kanilang interior defense. Ngunit nakita naman natin sa kanilang 5-game winning streak, nagawa ng Gin Kings na pabukahin ang depensa dahil hinihigop ng kanilang mga perimeter shooters ang inside defense ng kalaban. Bukod sa Ginebra Big 3, may tira sa labas sina Troy Rosario, Isaac Go at Norbert Torres. Nariyan pa sina Stephen Holt at Nards Pinto. Sa kartadang 7-2, hawak ng Ginebra ang manibela ng sarili nilang kapalaran. Hindi sila aasa sa swerte o malas ng ibang kupunan. Nasa kanilang pagsisikap na kasalalay kung gaano kalalim ang kanilang mararating sa conference na ito. So far ay pinakamatikas pa rin ang Rain or Shine. Mula sa simula ay hindi na nila binitiwan ang number 1 spot. Sa natitira nilang 3 laro, isang panalo na lang ang kanilang kailangan para maibulsa ang isang twice to beat bonus. At yan ang hahadlangan ng NLEX mamaya. Gusto ng Road Warriors na patibayin din ang kanilang chance para sa twice to beat incentive. Kaugnay ng balitang ito, ewan natin kung may ipagbabago ang bilis ng sistemang pinatatakbo ni Coach Yang Yao sa kanyang team ngayong na-injured si Felix Limeti. Masa-sideline na si Limeti hanggang dulo ng Commissioner's Cup dahil sa partial ACL tear. Isa siya sa mga humahagibis na player ni Coach Yang kapag gumagawa ng run ang Rain or Shine.
Isa pang kabawasan sa player rotation ng Elasto Painters ay ang 6'4" na si Jun Roque. Nagtamo siya ng full ACL tear noong April 26. Double whammy para sa kupunan ni Coach Yang Yao. Makakaapekto ba ito sa laban nila mamaya kontra NLEX? Maaaring hindi agad maramdaman ang epekto, but in the long run, kapag nabawasan ka ng maaasahang player, magriresulta ito ng dagdag na minuto sa ibang manlalaro. Dagdag na minuto ay dagdag na pagod, and in effect, makakabawas ito sa bilis ng isang atleta pati na sa kanyang pagiging consistent sa laro. Ang maliit na butas na ito ang sisikaping pasukin ng NLEX sa sagupaan nila ng rain or shine mamaya. Tingnan natin kung kayang gibain ng Road Warriors ang tatag ng mga bataan ni Coach Yang. Sa kabilang banda, may ganyan ding problema ang Ginebra kung tutuusin. Una nang na-injury si Jason David at nitong huli si Japet Aguilar. Nauna nang sinabi ni Team Co na hindi magiging available si Japet Aguilar for at least 2 more games, at ito ay sa mga importanteng laro laban sa Meralco on May 1 at laban sa Rain or Shine on May 3. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Charlie Bongcaron. SMDR Boracay, natuwa siya ron. Sa iyo rin, Jose Rodrigo, 2 panalo raw siguro. O yan ang pinaka-safe. At sa iyo rin, shout out Rosemary Juan. Salamat sa laging panonood, idol. Sa iyo rin, shout out Enrico de Guzman. Mabuti ka, malamig dyan sa Belgium. Sa iyo rin, shout out Merson Kabady Vlog. Nasa Oman ka na uli. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, shout out Borlagatan Donald na nasa Singapore. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.